Hello! So, reading po ito for uh, collectives, take only what resonates. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, hit na lang po ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko kung magsusubscribe din kayo din sa iba pa naming channel, Earth Sign Philippines, Air Sign Philippines, Earth Sign Philippines, uh, Water Sign Philippines, ayan. At saka yung Libra Philippines, Virgo Philippines, yan yung mga channel natin. Madam P TV. Ayan. Ako nga po pala si Madam P. At yeah, pwede ka makarelate dito sa reading, pwedeng hindi ha. At pa-comment na lang dyan sa baba. Okay. So, na-shuffle ko na yung cards. Let's start your reading. For collectives. Okay, you do have here the Chaser. And then you do have here Axe. Pasensyahan mo na kung nag-aalog yung ating camera. I like you. So, nakakita tayo ng for some of you, pwedeng may ayan o, nasa bottom of the deck natin. Separation na nangyayari ngayon sa'yo with the person na kakonect mo. Pero nakikita natin yung paghahabol or pagkagusto mo pa rin dito sa person na ito with the I like you, no? And I feel like yung iba pwedeng may mga new connections, pero iba pa rin kasi yung past or nandun pa rin yung pagtingin mo at pag-iisip mo regarding the past. Kaya parang kahit may mga new person or new people sa buhay mo, itong past person pa rin yung nasa isip mo. Okay? So, how about the person na kakonect mo? Sino itong person na to? So, you do have here the Grim Reaper. Ascending is here. Kuha pa tayo isang card. Okay. So, the other card is Boat. Okay. Wait lang, ayusin natin ng konti. So, you do have your Boat, Ascending, and the Grim Reaper. So, nakikita natin ito person na to with the Grim Reaper. Ayan, kumikita mo dito, the words are, the relationship is over, no second chances, grow and transform your life. So, itong person na to, feeling niya wala ng chance sa inyo, at saka gusto niya na magkaroon ng growth sa buhay niya, lalo na with the Boat. Ayan. Yeah, the word is moving on. Closure issues sa inyong dalawa. And with the ascending, gusto niyo na magkaroon ng pag-iwas, lalo ascending, yung may kita mo dito sa picture, there's a woman holding a balloon na para bang lumilipad at may iniiwasan, ano? And that is you. Marami siyang natutunan or nalaman sa'yo. Ito hindi para sa lahat. Some of you kasi pwedeng ikaw yung may kasalanan kung bakit nagkaroon ng separation dito sa relasyon ninyo. Pero yung iba, hindi ikaw yung may kasalanan. Okay, it's just that something happened na naging dahilan para itong past person na to, your ex, is mawala sa buhay mo. And now your person is moving on, feeling niya wala ng chance sa inyong dalawa. And ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Emosyon ninyo sa isa't isa, you do have here the separation and the golden mirror.
Yeah, yung iba sa inyo, sinisisi mo yung sarili mo dito sa connection nito. Kumbaga nakikita mo yung mga mali na ginawa mo, etc. And you're now unsure of the future sa connection na ito. Hindi ka sigurado kung ano ba patutunguhan ng connection na ito. No? Kaya nga yung iba sa inyo, kaya ka nanonood sa akin ngayon dahil gusto mong malaman and gusto mong maintindihan itong nangyayari sa inyo na ito, anong magandang gawin, you need advice. Now, you're dealing with someone, you do have a karmic relationship, so itong person na ito, itong relationship na ito is like, parang karma lang siya eh. And I feel like the date here, mas nakikita natin ito, you should focus on new beginnings, new person. Makipag-date ka ulit, kumbaga gawin mo na lang yung mga dati mong ginagawa nung wala pa siya sa buhay mo. And I feel like ito person na to, naging malaking parte siya ng buhay mo. Pero hindi naman natatapos yung buhay mo dahil lang wala na siya. I mean, by the way, sorry about that. Maingay yata yung tahol ng aso po. So, pagpasensyahan mo na. Anyway, just fly, 'di ba? Kumbaga, be free, katulad ng ibon, be free. Focus on the things na magagawa mo pa at huwag kang mag-focus sa kung ano yung mga nawala sa'yo katulad nitong taong ito. Kasi, nawala man siya, sa ngayon nakikita natin, hindi naman siya kawalan na eh. Kumbaga, buhay ka pa rin naman. You're still fine. 'Di ba? So, masakit, oo, na nawala yung tao. Pero, ganun talaga, people come and go sa buhay mo, buhay natin. Dumadating, umaalis. Ibig sabihin, tapos na yung lesson na dapat mong matutunan sa kanila. Now, you have to proceed with your life. Kumbaga, sa pag-aaral, di ba? Parang tapos ka na sa grade 1 na nagkaroon ka na ng grade 2 ka na ngayon. Na proceed with your life. Focus naman sa mga lessons na dapat mong matututunan pa ulit na bago. And prepare yourself for that. 'Di ba? Kaysa dun sa iiyakan mo kasi may mga hindi ka naipasa or nabagsak na kumbaga dito sa relasyon na to parang hindi naging okay para sa'yo, naging masakit yung experience mo, then okay na yon. May mga bago na naman tayong may mga bago ka na namang mararating sa buhay mo and mag-focus ka doon sa mga bago na yun. Okay, so now let's proceed to the near future for you. You do have your healing heart. Yeah, this is what you should be doing. You should be healing your heart. 'Di ba? And in the near future, nakikita natin, nag-focus ka naman talaga sa healing, which is very good ka sa part na yun. Freedom from the toxic relationship connection at saka yung pagmamahal mo dito sa person na to. Once you have already moved on, unfortunately, itong person na to, you do have your not enough. So, nandun yung feeling ng person na ito na once na makapag-move on ka na, mag-focus ka na sa bagong tao, bagong people, I mean, not necessarily love, no? It could be friends, connections, ganyan. At pag naramdaman ng person nito na ikaw ay nag-move on na, nandun na yung kalungkutan niya because although mataas lang yung ego talaga niya. Pero, pwedeng nandun yung pagsiselos, panghihinayang, pagkalungkot. Kaya nga, the advice for you is focus sa sarili mo, di ba? Kung itong person na ito ay babalik sa buhay, magiging okay ang relation, magiging mas okay ngayon, hayaan mo lang. Pero wag ka mag-expect. Di ba? Mas mag-focus ka pa rin sa kung ano yung paghihil mo na ginagawa sa buhay mo, no? Yung yung tawag dito, yung person na ito, I feel like masakit naman din sa kanya para sa kanya na nawala ka. Pero hangga't hindi ka tuluyang bumibitaw, feeling niya kasi nandyan ka pa rin.
Kaya parang kampante siya. Ano, na nandiyan ka pa rin. Kaya, although sa ngayon, ikaw yung nagsasuffer sa pagkawala nitong taong ito or pagkatapos ng relationship connection na ito, magkakaroon ng mga realization sa huli eh. Okay? So, yeah, last card for you. Paradise, ayan. Be happy. Be happy. Enjoy yourself. Ayan, no. The word here is oneness. Oneness. So, always think na hindi ka naman kulang. Walang kulang sa'yo. Kung may mga nawalan tao sa buhay mo, kumpleto ka pa rin. Diba? Hindi mo kailangan ng kung sino man para maging masaya ka. Kasi kaya mo naman maging masaya kahit mag-isa. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.